Ano kasing dalaga dito ang lagkit ng tingin sa akin, no? Para gustong ulamin? Feeling niya isa akong kilawing baboy. Hindi naman baboy lang, wag kilawin. Hay nako. Oy mga kaibigan na, may iba-iba lang po ako. Meron pong akong isang kaibigan na pumunta rito kanina. Nawawala po yung isang batang mahal nila, 2.5 years old. Siya po si Jessica Rasala. Nawala po siya ng April 28, ngayong taon na to. At nakita po siyang huling-huli sa SM Sukat, Parañaque. Alright? SM Sukat, Parañaque. Jessica Rasala po ang pangalan ng bata. Sa edad na 2.5 years old, mga kaibigan, almost 3, kaya na pong matanong sa Jessica ng kanyang pangalan. So kung meron po kayong batang inaalagaan, inaaruga, kinukup-kup ng pangalan Jessica, at kaya niyan sabihin, baka naman po ito yung batang nawawala. Mga kaibigan, makawala ka nga ng 18 anyos na anak, masakit, di ba? Kahit alam mo kaya na niyang kumain on her own, on his own. Yung ganito kabata, Jessica Rasala. Tulungan niyo po ako mahanap ito. Alam niyo mga kaibigan, may mga gamit na nawalan na ibalik natin. May batang nawalan na ibalik na po natin. And this time, si Jessica Rasala, gusto ko pong magkaroon ng konkretong partisipasyon na ibalik siya sa kanyang magulang. Ako'y tatay din naman. Di ba? Oo. Para, di ba, para mawalan. Alam mo, sa ilonsing ang mahirap na part dito, yung hindi mo alam kung anong ginagawa niya, kung busog ba siya, kumain na ba siya. At higit sa lahat, kung hinahanap ka ba niya bilang nanay. Di ba? Yun eh. Not, di ba, able to be there for this kid. Jessica Rasala, mga kaibigan, maiksi po kanyang buhok, medyo, kanyang pisngi, mabukol, mabilugan ang kanyang muka. Alright? Maganda ang kanyang ngiti. Hindi ko po lang detalyo kung huling kasuotan niya dahil hindi po naibigay sa akin. Pero nga sa 2-3 years old, di ba? Si LG kaya na magsabi ng bata, ano pangalan mo? Alam niya Jessica pangalan niya. So please po, kung meron kayo inaharugang bata ng pangalan Jessica, picture niyo naman, dalhin niyo po sa amin. Alright? O kaya padala niyo sa amin yung picture niya sa info@loveradio.com.ph. Attach niyo lang po so we can confirm. Alright? We can confirm. Ako mga kaibigan, I'd like to make this as a project. Pasensya na po kayo sa ginamit kong term kung project man ito para sa akin. Pero goal ko po ito na ibalik si Jessica Rasala sa kanyang pamilya. Alright, may tao sa kabilang line. Hello? Hello po. Nax, bedroom voice. Nasa bedroom ka ba? Opo. Kaya pala. Punta ka sa garden. Gusto kong marinig yung garden voice mo. Hindi po pwede. Bakit? Binabantayan ko yung pamangkin ko. Bakit magagawa ng pamangkin mo? Tulog. Tulog. Bakit nag-sleepwalk yan? Hindi po, tabi kami. Tabi kayo. Yes. Kabado. Huwag kang bumulong, ha? Okay. Baka akala na, ponpal kita. Hindi po. Sige. Carla, anong ginagawa sa buhay? Yaya po ng mga bata at saka bantay sa tindahan. Ganon. Okay naman. Ayos naman po. Kaya naman. Ay, Papa Jack. Bakit po? Hindi, sorry. Nakatawag na po ako sa inyo last November. Kung matatandaan niyo yung... Hindi ko matatandaan, so huwag mo na paalala. Yung girl na may sakit. Nagda-dialysis. Hindi ko maalala. Sabi ko na nga. Pero, naalala ko nag-November tayo last year. Hindi ba? Hindi ko kasi, sorry ha. Okay lang po. Carla. Tagal na po. Alam niyo mga kaibigan, sometimes you might get me wrong. Si Mama Jack, may sakit na ngayon tao, binibiro pa. Ang hindi niyo po alam mga kaibigan, kung may sakit ka, ayaw mong tinatrato ka may sakit pa. Yes. Gusto mo, biruin ka ng normal? Di ba? Because you wanna feel normal. Yes. Di ba? Opo. Appear, Carla. Appear. Tara! Let's take a walk in the park, Eat peach ball. Adik. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Kasi po, may nakilala kong sa chat. Tapos, bago kami nagkita, sinabi ko na may sakit nga po ako. Gano'n. Pero, gusto rin nga ako makita. Tapos, nagkita kami. Yung una, sabi nga mahal nga ako, pero hindi ako naniwala. Tapos, nagkita kami. Natutunan ko lang siyang mahalin. Kasi sinasamahan niya ako pag treatment ko, nagdadaya ako. Bakit niya
ikaw sinasamahan, nanliligaw ba siya o naging kayo? Naging kami na po. Noong mga time na sinasamahan kanya para mag-dialysis, kayo na. Apo. Masarap sa pakiramdam, diba? Opo, kasi ang layo niyo po eh. Taga-Caloocan ako, siya taga-Cavite. Kaya... effort sa kanya yun. Opo. And you appreciate it. Sobra po kasi siya na pong gumawa nun sa akin. Yung dati po, kahit kailan, sa 3 years, hindi nga ginawa yun sa akin. Pero siya, bago lang kami, sinamahan pa rin nga ako. Kahit galing siya sa work, pinuntahan niya ako. Ano tanong mo sa akin? Naiinis kasi ako, Papa, siya sa sarili ko. Bakit? 7 months na kami. Nararamdaman ko namang mahal niya ako. Kaso lang, kaya sabi kong may tiwala ko sa kanya. Pero hindi mawala sa sarili ko yung takot pa, Papa Jack, na maulit yung dati. Yung short, parang wala akong tiwala sa sarili ko kahit sinasabi niya sa akin, mahal kita, tanggap kita kung ano ka, mula ulo hanggang pa, tanggap kita. Pero, inis ako yung sa ugali ko na. Carla. Po. Ang tawag dyan self-pity. Ikaw nga, tinuturing niyang, di ba? Walang kakulangan sa paningin niya. Ikaw mismo sarili mo, ginaganyan mo sarili mo. Paano kayo tuturing na normal? Sorry po, if I use the word normal, I know you are normal. Diba? Pero paano kanya ituturing na hindi ka iba sa kanya at sa aming lahat kung ikaw mismo nagpaparamdam sa kanya niyan? Kaya nga, Papa Jack, paano po mawala ito? Yung takot. Gusto kong maalis ang takot sa sarili ko. Carla, you have to surrender yourself sa kanya. I-surrender mo yung sarili mo sa kanya. That's the key. Walang nagsabi sa'yo, Carla, na you're going to grow old with this person. You might. You may not. Diba? Pero every time na magkasama kayo, i-treasure mo yun. Kaysa natatakot ka dyan, saan nararamdaman yung fear of losing him. Diba, you will not feel the full potential ng meron kayo kung takot ng pinapairal mo. Papa Jack, ano pala? Meron siyang 2 anak. So what? Issue ba yon? Hindi nga po. O, ba't binabanggit mo? Ibig sabihin, natatakot din kasi hindi ko pa nasasabi sa tatay ko. Aray naman. Alam mo ako, Carla, single dad. Alam ko po. O, diba? Kakulangan ba namin na tatay kami? Hindi. At wala kaming asawa? Tanggap ko naman po yung anak mo. Ayun pala eh. Siyempre ganito, hindi pa nasabi sa tatay mo. Pero alam na nanay. Maniwala ka sa akin, wala naman tatay na magsabi, congratulations anak, nakakuha ka ng boyfriend na may anak. Walang tatay na magsasabi niyan, di ba? Pero, bigyan mo ng dahilan yung magulang pagkatiwala ang desisyon mo na minahal mo itong lalaki ito because you saw something special sa kanya. Magulang yan. Ang magulang napaka-ideal niyan. Magtapos ka ng pag-aaral, anak. Maganak pa ng lalaki kaya ang buhayan. Wala na magsasabi sa'yo, anak, magtapos ka ng pag-aaral, o di kaya magpagamot o pagaling ka, sumanap ka ng lalaki may anak. Wala magsasabi sa'yo niyan. Pero pag naandyan na yan, makikita ng tatay mo na this guy is being an inspiration to you. This guy, di ba? I mean, hinahayaan niyang maramdaman mo na life is so wonderful, kaya masakit ka kaya wala. Naiintindihan ng magulang mo yan. Huwag ka mag-self-pity, hindi maganda yan. Siya nga, hindi niya pinaparamdam sa'yo na, di ba, may karamdaman ka, ikaw mismo pinaparamdam mo sarili mo. May isa akong tanong, Papa, siya kasi. Sige, isa lang ha. Pag 2 yan, bahala ka. Gwapo niyo. Ano ka mo? Ulitin mo. Ang gwapo niyo. Kaya pala wala akong TV show na wala. Dito rin. Hindi po. Kasi... Uy, may nag-text na ka lang. Papa Jack, single dad ka pa lang. Ngayon ko lang nalaman. Oo naman. I love you, klong. Nakigising ka pa ba? Text mo ako, klong. Miss na kita, klong eh. Yung status ng anak ko sa Facebook.
binalita na sa akin nakalagay daw, take care of your heart. Wow, 6 years old, may boyfriend na kaya yung anak ko. Tinginin. Padali. Kasi po, yung status namin ngayon, hindi po siya mahirap. Ay, hindi po. Mahirap po siya. Tapos ako, may kaya konti. Okay. Nawalan po siya ng trabaho. Kaya minsan, pag nahihirap po siya, walang mapakain sa mga anak niya. Papadala ako. Tapos, wala naman sa akin yung okay lang. Pero tama po ba yung ginagawa ko na gano'n na minsan ako yung gumagawa ng para dun sa guy. Okay, Carla, ganito anak. I cannot exactly tell you kung tama o mali. Pero kung delikadesa ay kukonsider natin, parang nakakahiya bilang part ng lalaki. Kasi paano pag hindi ka dumating sa buhay niya? So, anong papakain niya sa mga anak niya? Yun eh. Diba? Pero naniniwala ko, it's not about the money. Carla, this is not about the money. It's about you trying to take care of him, diba, as he takes care of you. Kung ang pag-aalaga kaya niya ibigay sa'yo ay physical, service, he can be there for you, he can accommodate you sa mga pagkakataong walang hasama sa'yo. Alright? Alright? Kung yung pagkakataon na yan, ang pag-aalaga kaya niya ibigay sa'yo, kalakip ng pagmamahal na meron siya for you, it's a good thing. Alright? On the other hand, pag pinapadala mo siya ng pera, it's not about you want to support him. It's about you, di ba, wanting na wag na siya mag-isip at mahirapan. And that's the way you can take care of him. So, this is not about the money. Pero, sa isang banda, alagaan mo yung linya mo, yung boundaries mo. Huwag mo siyang buhayin. Hindi po, hindi naman ganun kalaki pinapadala ko. Magkano ba? 50? 70? Ganun? 200 lang. 200 lang. Sorry po, hindi ko nilalang yun. Malaking bagay yan. 200. But anyway, ganun, Carla, no? Ikaw na, hello? Opo, ikaw na makakaalam kung maabuso siya o hindi. Pero I know for a fact na hindi ito about the money. It's about you at least trying to take care of him. Sino ba nag-offer? Ikaw ba o siya nang hiram sa'yo? Ako. Eh, loko-loko ka pala eh. Kasi... ikaw pala Naawa kasi ako ang dami ko nakakain, tapos naisip ko na sila, wala makain mga anak nila. Yung parang gusto ko i-share yung blessing kahit sa konting. Okay, wag na natin pag-usapan ito. This is really insulting sa part niya. Alright? Because he did not ask you na supportahan ka. You offered this. In-offer mo to. Wala ko nang pag-usapan to. Stop! Ano pang tanong mo sa akin? Ngayon kasi dahil nga doon sa ganito, tama po bang naghintay pa rin ako na maging okay na ulit? Hindi ba kayo okay ngayon? Kasi nga po long distance, tapos hindi ba kayo okay ngayon? Okay naman po. Uy, bakit nagkakaganyan yung mga tanong mo sa akin? Maarte ka lang? Kasi tagal na rin po hindi nagtitext. Kailan yung huli? Last week pa po. May galit siya sa'yo? Wala naman po. Anong huli na pag-usapan nyo? Nakitext lang po siya kasi nanala yung cellphone niya. Kaya yung huling text namin about sa iba't ibang bagay-bagay. Alright. Kung nakanta ba siya, what do you want to tell him? Honey Bunch, sobrang miss na kita. Kasi alam kong wala ka mo, pero nagtatry ka naman pag makitext, pero ngayon talaga wala. Alam mo, mahal kita. Kahit tanggap kita rin. Kasi ako na naranasan yung ganitong pag-aalaga at pagmamahal. Na kahit kailan di ko naranasan yung wala nagmahal mo.
Kaya nasabi